magmo-multitasking tayo. Magluluto tayo ng 2 menu. Today, chicken and arroz caldo. Dito lang sa Pouchom Kitchen! Yay! Dito sa Pouchom Chicken, ginamit ko yung thigh parts. So, tatanggalan lang natin siya ng konting balat. Huwag natin tanggalin lahat kasi yung balat niya, nagbibigay ng moisture sa chicken. Pag tinanggal natin lahat, masyadong magiging dry. Kaya kahit papano, magtira kayo ng balat. Ayan, bawasan lang natin siya ng fat. Bawasan lang natin ng konting taba. Pero, huwag nyo itatapon yung balat kasi may paggagamitan tayo niyan mamaya. Alam naman tayo unhealthy dito. Pero, kahit na, masarap naman. Basta masarap ang kinakain natin kahit unhealthy, sige na lang. Ang buhay naman ngayon pasayahan na lang So, bawasan nyo hanggat maaari. Kung ayaw nyo lang may balat, okay lang din naman. Kaya lang masyadong dry nga. I-trim nyo lang yung mga fat. So, after nyo matanggal yung mga fat or yung ibang skin, i-dry mo naman siya para matanggal naman yung excess water niya. So, dry mo lang siya ng paper towel. Para medyo hindi siya super moist or basang-basa. So, pat-dry mo lang ng paper towel, ganyan. This is the third step for our chicken for today. So, onion powder. Syempre, nandito tayo sa Pouchom Kitchen. Lahat ng ilalagay natin, patsambahan din. So, after ng onion, I will put a little bit of garlic powder, pepper, rosemary, a little bit of cumin, a little bit of thyme, a little bit of paprika, and a little bit of I can call it, itago na lang natin sa pangalang Magic Sarap. Then mix all together. Ito ang third step ng ating chicken. At dahil nga patsyang tayo, bago mo ilagay yung mixture mo sa chicken, pwede mo siyang tikman. At titikman ko muna bago ko ilagay sa chicken. Nang malaman natin kung tama lang yung timpla or may kulang pa. This is Medyo matabang. good job. Alright, let me get the salt. Papa, can you pass me the salt? Papa? Can you put some salt? Good job. Oh, good job. Papa is good job. Okay, go ahead and put some salt. There you go. Good job, Pau Pau. Good job, Pau Pau. Are you helping Mommy? Alright, you go down for a while, okay? Good job. Now, I think this is ready. Here. Oops. Here. So, dito na tayo sa fourth step. So, sa fourth step, ilalagay mo lang lahat ng mixture natin sa chicken. Make sure mo lang na i-massage mo siya
at magkaroon lahat ng mixture ang chicken. Massage mo lang sa kanya. Chicken. Chicken. Yes, chicken. Chicken. We're gonna have chicken for dinner, huh? Are you helping mommy? Are you good job? Are you good job? Ninja Papa. Good job, Papa. So, mix mo lang lahat. Dito sa ginagawa nating chicken, you can marinate it in 12 hours or kung hindi ka makantay at namamadali ka, pwede rin naman 3 to 4 hours. So, after this, ma-marinate natin siya ng mga 3 to 4 hours and then i-bake na natin. Put all the mixtures on your chicken. Massage lang. Buti pang chicken, may nagmamassage. Sa atin kaya, sa'yo kaya, sino magmamassage? Doggy. Okay. Almost done. Lagay nyo lang lahat. Yung inyong mixture. Para sa kanyang linamnam at lasa. Alright, chicken is ready to go in. So, i-bake natin siya in 50 minutes. After 50 minutes, balikan natin. And next, dito naman tayo ngayon sa ating overload arroz caldo. So, yung chicken kanina, hindi natin yan inilagay lahat sa baked chicken natin. Gagawa naman tayo ng pang arroz caldo. So, yung chicken, ano lang natin, hiwain lang natin siya ng medyo big bite. Ito yung ating pang arroz caldo. Ganyan talaga tayo mga mami. Multitasking tayo. Multitasking. Hey, you little one. Hi. Dito sa ating arroz caldo, gagamit tayo ng chicken and chicken feet. This is the chicken thigh and chicken feet. Alright, let's start cleaning the chicken feet. After nating mahugasan ang feet, pedicure naman. Siyempre, ipe-pedicure muna natin yung ating chicken feet. After nating malinis, yung kuko naman ni Inday. Ni Inday chicken. In medium high heat. Lagay lang tayo ng ating oil.
Lagyan natin nating onion, garlic, ginger, isa lang natin yung mabuti. Dahil nga multitasking tayo, habang nagbe-bake, pwede ka na maggisa. Kaya gigisa na natin ang ating ilaluhok sa ating arroz caldo. Ito yung ilalagay natin sa arroz caldo. Umpisahan na natin igisa yung ating chicken and chicken feet. Isa-gisa lang muna natin hanggang sa medyo maluto na yung ating mga ricado dito. At the same time, habang ginigisa natin to, dito rin tayo kukuha ng broth para sa ating arroz caldo. Kaya dadagdagan ko to ng tubig. Para at the same time, magiging broth din siya. Yan, medyo translucent na yung kanyang onion. So, pwede na natin ilagay ang ating chicken feet. At isasama na natin dyan ang ating chicken thigh. There you go. Alright. Now ready na siya sa tubig. Tubig galing sa Ilog Pasig. Pwede na natin ito. Yung kagalang ko dito. Kalang sila dyan. Kaya? Spicy. Spicy. Hold on, hold on. We're making chicken. Oh, hold on. We're making lugaw na. Ano? Pwede naman. Hot. Hot. Masarap. It's hot. Ha? Hot. At dahil ito na rin ang gagawin nating broth para sa ating arroz caldo, lalagyan na natin to ng lasa, syempre. Lalagyan natin ng estimate 2 chicken bouillon. Para habang kumukulo, lumalasa na yung kanyang broth. Masarap. Eh di syempre, ang ating paminta, mga 2,356 pieces. Then takpan na natin. Antayin na natin siyang kumulo. Estimate siguro mga 20 minutes. 15 to 20 minutes. Okay kabayan, gagawa na tayo ng ating arroz caldo. So habang inaantay natin yung sahog niya, eto, lumalambot-lambot na siya. Dito sa kabilang kawali, eto na yung sahog, lumalambot na siya. Sahog ng ating arroz caldo. Ngayon, gagawin naman natin yung pinakalugaw niya. Yung iba, pwede na yung pinasasabay nila. Sabay na yung karne at saka yung pinakamalagkit. Pwede naman yun. Dahil nga sa maraming sahog, kaya pinagbukod ko. So, sa isang kawali o isang kaldero, lagay lang tayo ng mantika.
Magigisa lang tayo ulit. Dito natin lalagay yung ating malagkit. So, magigisa lang tayo ng sibuyas, luya. Alright, the oil is ready. So, gisa lang tayo ng sibuyas. Sama lang natin ating luya. Gisa lang ulit natin hanggang mag-translucent yung kanyang sibuyas. Okay. Wait. Eh di natural, pacham ulit tayo. Pachambahan ulit ng lasa sa ating lugaw. So ito yung ating malagkit, nahugasan ko na siya. At nabilang ko na rin 1,233 pieces ng bigas. Alright, ready to go. Ito yung ating malagkit. Actually, 1 cup, 1.5 cup yan. Gisa-gisa lang natin ng konti. Pwede na nating lagyan ng sabaw. Remember kanina yung pinapalambot nating karne? Doon tayo kukuha ng broth. Actually, meron na tong lasa eh. So, ito na yung ibang broth nung kaninang pinapalambot natin na paa ng manok at saka yung thigh parts. So, babawas tayo ng sabaw para yun naman ang ilalagay natin dito. Multitasking nga, di ba? Alright. Matakaw to sa sabaw. So, after na medyo lumalambot na yung bigas niya o yung malagkit niya, dadagdagan ulit natin siya ng tubig galing sa Pacific Ocean. So, antayin muna natin siya lumambot. Sabay nang lalambot, yung karne niya, which is ayun sa kabilang kaldero, at itong lugaw niya. So, antayin natin. Oops. Yan, medyo kumukulo na yung ating lugaw. At dahil meron ng lasa yung ating broth, lagyan lang natin siya ng isa pang chicken bouillon. At yung ating tinatawag na saffron. Mga 1,200 pieces na saffron is okay na yan para magkaroon lang ng kulay ng ating lugaw. Konting halo. Antay pa natin ng konti kasi medyo hindi pa luto. Balikan natin siya in few minutes. Luto na yung ating baked chicken. Ngayon, check naman natin yung ating arroz caldo. Medyo palambot na yung ating karne sa arroz caldo. And check naman natin yung ating lugaw. Medyo pakulo na siya. Maya-maya, luto na yan. Balikan natin siya maya-maya. Okay, kabayan. Chicken is ready. Let's try. Let's check it out.
Dali mo na. Wala! Luto na ang ating baked chicken. Siyempre, nandito na tayo sa tikhiman portion. Ito yung lagi kong paborito, yung tikhiman portion ng ating mga nilulutong kacham. Okay, let's try. Let's try this. Come on, baby. Come on down. Lagyan natin ng kanyang juice. There you go. Let's try. Tumatalbog-talbog pa. Let's try it. Oh, siyaba. What's that? We're gonna taste this one. Oh, let's try the chicken, okay? Perfect. Tama-tama lang yung lasa niya. I would like you to taste the chicken juice. It's juice. We're gonna try the chicken, okay? It's still hot. It's hot. It's hot. Later, okay? Chicken is ready. The baked chicken is ready. Come on, let's see. Kabayan, di ba sabi ko sa inyo, yung kanina yung chicken skin, huwag nyo itapon kasi gagawin natin tong chicharon. So, sa isang maliit na kawali, lagay mo lang yung chicken skin there. Hayaan mo lang siya hanggang sa magmantika. At yung mantika ng chicken na yan, magagamit pa rin natin yan. Siyempre, full of cholesterol, pero masarap. Sabi nga nila, kahit kumain ka ng unhealthy, basta happy ka sa life mo at wala kang stress at content ka, healthy ka. Arroz caldo is almost ready. There you go, malapot na siya. Tama-tama na yung consistency ng kanyang lapot. Almost. And the other one, yung karne ng ating arroz caldo, almost malambot na rin siya. Almost ready. There you go. And yung ating bida rin sa ating arroz caldo, ang ating chicharon skin, chicken skin. Konti pa. Fry pa natin siya. Chicken skin chicharon is ready. It's already crunchy. Arroz caldo overload. So, ito yung ating meat ng ating arroz caldo. Chicken feet, Thai chicken. Lagyan natin ng arroz caldo and egg. There you go. Ang ating spring onion. Alright. And then, lalagyan na natin ng ating
chicharon. Same frying pan, maglagay lang kayo ng annatto seed. 783 pieces, mga kabayan. Dagdagan natin ng 10 pieces. With the toppings of chicharon. At ang ating annatto oil. Alright. Arroz caldo is ready. Dinner is ready. Kabayan, ito na yung ating overload arroz caldo with chicken skin chicharon, and the one that we made earlier, the baked chicken. Paano? Lafang na. Ito na yung paborito ko. Sarap. Sarap ng arroz caldo. Perfect. Perfect sa malamig na panahon. With the skin chicharon. Oh, so good. Ito ang multitasking dinner ni Susan sa Pacham Kitchen ni Pau Pau. Hinag. Tikman natin chicharon na malutong. Oh. Ang ating baked chicken. Tara na! Kain na dito sa Pacham Kitchen! Okay, let's go. Kain na tayo. Subo. Dinner! Sarap. Dami oh. Charon chicken skin. Teddy bear. Sarap ng manok. Wow. Yummy. Ayan. Daw na fully loaded. Arroz caldo overload. Sarap. Yes. It's the letter T. And the sound it makes is... Here you go, Chloe. Thank you. With chicken feet. Now it's your turn.
Chicken feet. Ano ba tawag din sa chicken na to na the roasted rosemary chicken. Baked chicken. Baked chicken. Well done. What things begin with the letter? Hmm. Let's see. What's this? It's a toothbrush. Masyado tayo madilim. And this Mhm. is a tunnel. Now let's learn how to write the letter. Get your finger up in the air and copy along. Mhm. Ready, steady, go. Start at the top. Go straight down with a curve at the end. Lift your finger up. Ah. Hmm? Ah. No onion. The shapes. Onion agad. I wonder what shape is inside. I'm going to put my hand in and see what shape we have today. It's Nakakapawis kumain. no corners and Mhm. edges. Can you guess what shape it is? It's Yog. an oval. Can you say oval? Oval. Well done. It's curved. Round 2. Round 2 na. If we work together, we can make some troll of our pretty friends. Here's what you need. Orange tissue paper, a black marker, a clear plastic cup, and your trusty glue stick. Wait, where is my trusty glue stick? I'm sure I had it a second ago. Ano po ang masasabi ninyo sa overload arroz caldo ni Pao Cham Kitchen? Masarap. Overloaded. Parang wala po kayo masyadong masabi, sir. Nag-uumapaw. Orange tissue paper. Nag-uumapaw sa sahog. Nalulunod ako sa sahog. Makakita, may chicken skin pa. Boop, boop, boop. Like this. When you're done, you can draw the cute face with your marker. Come on, let's have mine. Kaway-kaway sa aming mga viewers dyan.